Hello guys, so good morning. Ito pag-usapan natin yung na-corrupt na program ng Chromebook. Ano? So Chromebook, mag-Acer man yan, mag-Asus, mag-HP, mag-Lenovo, or kung ano pa man na brand ng Chromebook ninyo, kapag na-corrupt ang program niyan, paano nyo ba may babalik yung dating program? Or kaya, kapag pina-installan nyo or kinonvert ninyo into Windows 10, Windows 11, then gusto nyong ibalik sa Chromebook, ano ba yung dapat natin gawin? So, una, dapat mayroon kayong flash drive. No? So, yan. So, mayroon tayo ditong dalawang flash drive. So, marami tayong flash drive dito. Then, dapat yung flash drive at least 8 GB up hanggang 64. At least mga ganun, yung storage natin. Yung flash drive. Then, make it sure na naka-NTFS siya or naka-FAT32. So, okay na yung niyan. So, mas maganda na wala na din laman yung flash drive natin para at least hindi tayo manghinayang kung ano may yung meron dyan sa flash drive ninyo. Right, so ano ba yung una natin gagawin? Punta lang kayo kay Google. So, kay Google, i-search nyo lang etong recover your Chromebook. So, search nyo lang yan. Then, lalabas na dyan yung kanyang ito na yon, support.google.com Chromebook answer. Ito na, lalabas yan. Then, so dapat makita nyo ito mismo. Yan, recover your Chromebook. Yan. So, important recovery permanently erases everything on the Chromebook hard drive, even you downloaded files if possible before you recover your Chromebook. So, backup, So, kung may existing, So, kung hindi naman totally talagang hindi mo na magamit, so, ito na yung the best way. I-reprogram mo na lang siya gamit to. So, when to recover? Yan. So, yan. May mga siya. Get the error message Chrome OS is missing or damaged. So, dapat ganun yung or nagpalit kayo ng SSD kasi nasira yung SSD. Ito na yung gagawin ninyo. Before you recover, try less invasive step. So, turn your Chromebook off, then back on again. So, itry mo muna, So, baka kailangan lang i-reset ng factory settings. Kung hindi mo talaga yan, as in totally, wala na talaga, hindi mo na magawa yan. So, then, pumunta ka na sa recovery, so wala pa din. Ito na yung pinakang dapat mong gawin. So, ito yung step. Recovery option number 2, use USB drive. Ito na. So, step 1, so collect this device. So, the Chromebook with the Chrome OS is missing or damaged error. Another Chromebook or Windows or Mac computer with Chrome installed. A USB flash drive that you can hold at least 8 GB. Sabi ko kanina at least 8 GB. Step number 2. So, dapat kung wala kayong Chrome, mag-install na kayo. So, kiklik nyo lang naman yan. Then, meron na yan link. So, if you are using Mac OS or Windows computer, eto. So, dito guys, hindi pwedeng gamitin yung Chromebook. So, yung Chromebook ninyo, hindi yan pwedeng gamitin. Dapat laptop talaga. Then, after that, i-open nyo na yung Chrome. Then, eto na. I-click nyo lang tong recovery extension. Eto, click natin. Okay. So, yung recovery option, ito. Yan. So, ito, may nakalagay yan dyan. So, dito kasi sa akin, remove from Chrome. So, add to Chrome, dapat ang nakalagay dyan. So, kung wala pa, i-add to Chrome nyo na yan. So, add to Chrome. So, anong dyan is add to Chrome. Then, mag-okay kayo or mag-yes kayo dyan, yung option. Ito yung pinakang niya. Yan yung features niya, Create a recovery media for your Chromebook. Okay, let's go back. Okay? So, to open a recovery extension, yun na nga. I-open na lang natin yung recovery extension. Okay. So, ang sunod dyan, punta na tayo dito. So, just in case na i-add nyo na siya sa Chrome. So, you can move into this part, extension. Ito, extension. So, click nyo na lang yung extension. Then, hanapin nyo na lang yung Chromebook Recovery extension tool. Ayan siya.
Alright, so click nyo lang yan. Then, lalabas na itong another window. Then, ito na siya mismo. Then, from that, so create a recovery media for your Chromebook. So, you'll need at least 8 GB or larger USB flash drive or SD card that you don't mind erasing. Ano po? So, dapat mas maganda kung walang laman. Ano po? Kung mayroon naman, i-backup nyo na. Sunod dyan, let's get started. Ayan, let's get started. Click natin yan. Then, eto na. So, identify your Chromebook. So, enter the model number of the Chromebook to recover. It can be found on the recovery screen. So, makikita nyo naman yung sa recovery screen. Ano po? So, kung wala naman, dito na lang kayo. Select a model from the list. Kung hindi nyo alam yung pinaka-model, pero alam nyo yung tawag natin dyan, brand. So, okay na yan. So, dito, click nyo lang to. Select a model. So, dito naman, dito na, identify your Chromebook. Select a manufacturer. Yung manufacturer ko is Lenovo. So, hanapin ko lang yung Lenovo. So, may ginagawa kasi ako Lenovo. Ano? Asan na ba yung Lenovo? Ayan. So, I'm going to select Lenovo. Then, from that, select a product. So, alam ko naman yung pinaka-processor niya. Ito, mostly, more on processor to. So, yung processor ng ano ko is, ano ba yung pinaka-model? Ito na yon. So, Lenovo, hanapin ko dito muna. So, that is ThinkPad. 11E. So, hanapin ko muna yung 11E. Lenovo. Ayan. So, ito. So, dito, may selection dyan. Ayan, oh. Lenovo ThinkPad 11E. Third generation. Yan yung pinakang ano ng ano ko. Nasa Lenovo. Ano po? Chromebook. Ayan. So, meron din ditong option. Lenovo ThinkPad 11E. 4th edition naman yan. Ano? So, iba naman yung 4th edition. ThinkPad din. 11E Chromebook. Ano? So, 11E Chromebook. So, dito, so, since third generation yung Chromebook na gamit ko, so, ito yung i-click ko. Yan. Alright. So, from that, then, select ko na yung continue. Okay. So, from here, ano po? So, insert your USB flash drive or SD card. So, select natin. Maselect tayo. So, dito, nakalagay dito yung, ano ko, Silicon Power 32GB or 28GB, 28.9 GB, yan. So, select ko lang yan. So, ibig sabihin, yan yung USB na nakakonect. Ayan, oh. 32GB. Yan. Medyo lumalabo yung camera ko. Okay, from that, yan, connected na. Then, continue natin. Okay. So, from here, so, create a recovery image. Ito na siya. Then, important, all data and partition on your recovery media will be deleted. Ito na yon, yung flash drive natin. UFD 3.0 Silicon dash Power 32G or 28.9 GB. Alright. Then, create now na tayo. Create now. Okay. So, ito, dyan, so don't remove your recovery media. So yan, kukontinue yan hanggang sa matapos. Then pag matapos na yan, then pwede nyo nang i-reprogram or ibalik sa Chrome OS yung inyong Chromebook. Aantayin nyo na lang na matapos tong prosesong ito. Yan. Medyo mabagal ata yung internet connection ko. May internet pa ba ako dito? Tingnan ko nga. Oh, meron naman. Yan, oh. Internet access. So, may mabagal. Dapat magpa-progress na yan. So, yun yung progress bar, ano guys. Now, kung sakaling nagka-error, ulitin nyo lang. Then, mga 3 times. Ngayon, kung error pa din, palit na lang kayo ng flash drive. Ano po? Or, itry nyo i-format yung flash drive into FAT32 or NTFS.
or exFAT. Kung alin yun doon kung saan siya doon compatible, so yun yung gawin ninyo. Ano po? So, minsan kasi, nangyayari kasi yan, pang FAT32, pero ang ginawa mo, NTFS. Ano po? So, new technology, ano po? NTFS. New Technology System. So, FAT32. Ano po? So, yun, or exFAT. So, antayin nyo na lang yan, mag-progress, then kapag natapos na, then that's it. Pwede nyo nang ano. So, yun nga, sabi ko nga, pag nag-error, ulitin nyo lang mga 3 times. Kung hindi pa din, error pa din, bumalik pa din sa error niya. So, gawin nyo, palitan nyo yung flash drive. Kaya, madami akong flash drive na, may mga extra akong flash drive, kung alin dito yung gumana. Ano po? Ayun. So, yan. So, sana may natutunan tayo sa video na to. Then, so please, don't forget to subscribe. Wag nyo na ding i-skip yung mga, natin, yung ads natin. Then, kung mayroon kayong katanungan, then, yun, itanong nyo na lang. You can leave a comment, then, I will answer your question. Thank you and good afternoon.